Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong 12 volts 3-teeth hubs na hindi ko ma-pronounce yung brand name. Visit na yan. Pero ang pangalan ng hubs na to, B12. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Iba-like na rin. Okay, so meron na naman akong nadiskubrihan na hubs. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung gano'n na to katagal. Sinearch ko rin sa YouTube kung merong review. Pero walang review. Baka ako palang unang magre-review nito. Ito yung box niya. Meron siyang box art dyan. Dito sa gilid, may mga nakasulat kung anong available na kulay. May black, red, dazzling. Siguro yung dazzling yung parang oil slick. Tapos purple, which is yung kinuha ko. Tapos titanium. Ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. Likod lang siya, pero dun sa shop na yon may binibenta din silang front hub. Hindi siya B12, kundi galing dun sa B6 na line. So 6 volts 3-teeth lang siya. Tapos meron siyang kasamang cog spacer kung sakaling mababang speed yung ilalagay mo. Kung 7 speed yung ilalagay mo, kailangan mo dalawa nito. Tapos, ito naman yung QR niya, nakasama. Yan, makapal yung handle, medyo komportable, hawakan. Saka, sa itsura nito, mukhang hindi to basta-basta babaliko. Meron kasing mga QR na handle na, bumabaliko kapag napipwersa na eh. Ito, mukhang matibay, oh. Kapal, oh. Pulido yung pagkagawa, pulido yung machining. Wala namang mga imperfection sa machining. Okay lahat. Maganda, smooth. Tapos ano rin siya, threadless axle. Yung end cap, dihatak lang. Medyo madulas yung end cap eh. Sundutin lang natin itong QR. Yun. Yun. So itong end cap, gawa syempre sa aluminum. Tapos yung buong construction ng hub, gawa sa aluminum. Pati itong hub body niya, gawa din sa aluminum. Pati itong axle niya, aluminum din yan. Okay, so ito na siya guys. Binuo ko na siya kasi yung unang recording nasira. Akala ko nagre-record ako. Hindi pala. Tanga! Ay, tanga mo! Ha? So ganito guys yung hub body niya. So, doble yung lagayan ng poles niya. So ang bearing niya guys ay 6802-2RS. Tapos, meron pa yung bearing. Ayun sa likod niya. Yun nga lang, hindi na natin matitignan kasi naka-press fit siya doon. Pero mas malapad siya. Yung bearing naman dito sa labas, 6902. Yan. So, dito sa loob, di ba? 6802-2RS. Dito naman sa labas, 6902-2RS. So, nabuksan ko na kasi ito. Yun nga, dakdak ako ng dakdak kagahapon. Akala ko naka-record, hindi pala. So, ganito yung itsura ng poles niya. Medyo chubby. Hindi ko lang sure kung anong magkakasyang poles dito kung sakaling nasira na sa labas. Yun nga lang guys, ang nakikita kong problema dito, pag nasira itong hub body, wala tayong replacement. Diba? So, technically, pag nasira yan o lumuwag na siya, bumigay na sa katagalan na o sa misuse, o hindi siya mini-maintenance, wala na. Tapon hub. Ito naman yung spring ng poles niya guys. Oh. Coil spring. Parang yung spring ng ballpen. Di ba ang kulit? Nakalubog yung spring doon. Wala siyang attachment dito sa poles. Parang nakaganon lang. Nakapatong lang yung poles dun sa spring. Tapos yung tension ng spring nito, malambot. As in, sobrang lambot. Hindi siya kasing tigas ng mga sa tangke, sa Hassens. So, ito naman yung bearing sa hub. So, ang bearing number niya ay 15267-2RS. Magkabilaan yan, pati dito sa loob. 15267-2RS. Parehas lang. So, ganito guys yung itsura ng drive ring niya. Nakikita sa camera parang may guhit siya, di ba? Hindi yan, dahil lang yun dun sa grasa ng poles. Pero wala yung guhit. Isang buong drive ring yan. Isang buong malapad na drive ring. Wala yung hati. Kaya kung balak mong bumili ng ganitong hub na naiiba at walang replacement parts, ingatan mo.
Yung presyo nito guys ay 3,000 pesos. Likod lang. Medyo pricey siya, pero kung gusto mong ma-experience yung 12 pulse, di ba? 12 pulse 3 teeth, okay lang. Sakto lang. Ang linagay ko dito guys ay Tanki i29. Meron na rin akong review nito, pero yung dun sa review na yun, kulay black. Ito yung mas special color nila. Mga 200 pesos lang yung minahal dun sa kulay black. Tapos yung spokes nito guys, yung dating spoke ni Schwinn. Matibay naman tong aluminum na to, pero ang gusto ko lang kasi dito sa aluminum spoke, yung tunog niya. Malalim. Pag yung Ragusa stainless naman ginamit natin, ping, ping, ganun yung tunog, ping, matining. So ayoko nun, parang gusto ko naman maiba yung tunog. So meron akong video niyan, yung harmonics ng hub. Diba? Meron pang ano yan, may epekto pa yung spoke niyan sa tunog ng hubs nyo. Tinanggal ko yung mic ng cellphone para mas natural yung tunog. Kasi pag naka-mic, naka-noise cancellation eh. Okay? Sound check. O, diba? Ang ganda ng tunog. Tapos, yung ikot niya, hindi agad-agad namamatay. So, sa ganitong hub, hindi mo na rin kailangan mong i-edit. Saka, hindi mo rin siya may-edit dahil hindi mo mabubuksan yung pulse sa spring. Mahirap. So, wag mo nang i-edit kung bibili ka nito. Kasi sobrang lakas na niya. Para na siyang DT Swiss pero galing Temu. Ang kulit, diba? Pero, not bad. Kung ginamitan natin to ng stainless spoke, yung sa Ragusa, mas matining yung tunog niya. Ako, ayoko na ng ganun. Nanawa na ako sa ganong tunog. Kaya maiba naman. Aluminum spoke naman. Itong hub na to guys, pwede kang maglagay dito ng mababang speed, 7 speed. Pwede yan. Maglalagay ka lang ng 2 spacer. Sa palagay ko, abot to hanggang 11 speed. Katulad din ng lahat ng hubs natin ngayon. Abot na ng 11 speed. So yun guys, ang review ko dito kay, hindi ko talaga ma-pronounce yung brand name niya, pero itong review ko kay B12, 12 Pulse 3-teeth hub. Okay, so kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.